So yun po, meron tayong sequence dito. Once na-on natin, after 5 seconds, or ito, binabaan lang natin 2 seconds, mag-on yung ating magnetic contactor. Tapos, magnetic contactor 1, tapos lilipat siya, mag-on din yung magnetic contactor 2 after sa yung set na time. Ito kasi ay sa evaluation o exam po sa isa sa mga subscriber natin. Yan, nag-request siya ng ganito daw yung kanilang sequence na pinapagawa sa kanilang school. Tapos pagka na-stop daw, mag-off naman yung magnetic contactor 1, and after ng delay, o depende sa setting dito, which is 5 seconds yung nakalagay sa kanilang exam. Binabaan lang natin para mas mabilis siyang matapos sa actual video. After ng seconds ay mag-off naman yung magnetic contactor number 2. So yan, ulitin natin. Pagka start, on magnetic contactor 1, and delay, start yung magnetic contactor 2. So on delay yung kanyang magnetic contactor 2. Once na stop natin, agad-agad na mag-stop yung magnetic contactor 1. Tapos delay off pa rin yung magnetic contactor 2. Yeah. Stop agad yung 1, delay off. So yan po yung sequence. So ito po ang situational. So kalimitan ay especially kung nag-aaral ka halimbawa sa test na may mga exam po dyan sa assessment o evaluation na paggagawin kayo ng controller na iba-iba yung sequence. Depende po sa yung exam. Ito ang isang example dyan. So sa mga maka-encounter ng ganitong setup, so pwede nyo tong gawing guide. So meron tayong diagram nito. So yan, ulitin natin. Pwede natin tong taasan din yung ating timer, timing. Yan. Para mas klaro at makita natin yung sequence talaga niya. Yan. Hinabaan natin ng konti. When start, push button is press. Magnetic contactor 1 on. Then after few seconds, magnetic contactor naman 2 ang mag-o-on. Siyempre, meron din yang light indicator na kasama. Yan. When stop push button is press, magnetic contactor is off. Tapos, mag-off din yung kanyang stop na indicator. Tapos, after few seconds na delay, mag-stop din magnetic contactor 2. Tapos, meron din siyang indicator light. So, hindi lang klaro to kasi orange kasi yan. Nilagyan na natin ng red. Kasi, nabasag yung kanyang cover ng ating indicator. So, at least meron tayong indicator. So pagka nag-trip din po, meron siyang indicator light dito. Yan. Yan yung trip. Tapos pag nag-trip niya, so hindi na tayo pwedeng mag-start. So yun yung kanyang safety at saka yun din yung function na pinapagawa doon sa assessment o yung sa exam na control. Siyempre, reset muna natin yan bago tayo makapag-start ulit. Yan. So, once na reset, pwede nang mag-start. So, namatay yung red, on yung green, pati yung contactor 1. After few seconds, namatay yung stop red indicator, on yung magnetic contactor 2. Pati yung green indicator. Pagka-stop, yan, automatic off, then magre-red ulit siya. Tapos yung green, isang contactor 2, off din, at magre-red din siya ulit. Then yung diagram natin is ito. So yan. Nakapost din to sa atin syempre, sa ating FB page. Pati na rin sa ating YT channel. So yan. So simple lang yung ating diagram. So explain lang natin to. Naka-pre-wire na kasi yan kasi maliit masyado yung mga number. Hindi mahirap siyang makita sa ating camera. Pero pagka nasundan naman na to, ay mabilis na lang din po itong magagaya. So yan lang po siya. Ito yung stop natin. Yan yung red. Tapos yung start. So naka-series lang siya dyan. Pag titingin kayo ng diagram, dapat kung gagawa na kayo actual, dapat pag ganun yung wire range nyo. Yan. Per line. Para hindi nakakalito. Tapos yung itong M1 natin, ito yung ating magnetic contactor 1. Yan yan. Tapos green indicator.
Yon. Tapos yung timer 1, tsaka timer 2. Yan, T1 at saka T2. Yan. Tapos syempre yung M2 magnetic contactor 2. At kung napapansin nyo dito, bakit nagde-delay yung magnetic contactor 2 kapag na-off na natin siya? Kasi kung i-analyze natin, once na-start natin to magnetic contactor 1, so nag-hold na tong kanyang auxiliary contact dito. So meaning, yung auxiliary contact ng magnetic contactor 1 ay nagko-close na siya. So dito, kita natin yung timer na delay. Ito yung nagpapagana dito naman sa magnetic contactor 2. So since naka-hold na yan, so automatic na gumagana, tumatakbo yung timer ng timer 1. So pagka na-reach na yung time, gagana yung timer 2, syempre, since meron siyang holding contact dito, ay mag-hold to at continuous yung kanyang pag-on ng magnetic contactor 2. Then, pagdating dito, since nagka-hold na tong M2 natin, magnetic contactor 2, gagana din to dito. Ito. So, magko-close din to. Para yan sa delay off ng ating once i-press natin yung stop. Ngayon, since nag-close na tong M2 pero itong M1 is open yan kasi gumagana pa din yung ating magnetic contactor 1. So, ibig sabihin nauna tong mag-open yung M1 bago yung M2. So, meaning hindi pa umaandar o tumatakbo yung ating timer 2 na siyang mag-o-off delay sa ating magnetic contactor 2. So, ibig sabihin, since yung M2 natin is naka-close na to ngayon, yan, at once mag-off yung ating magnetic contactor 1, this is dito, press natin itong stop. Pag nag-off yan, magko-close ulit to. So, since naka-close pa yung ating M2 kasi naka-hold pa yung auxiliary contact niya, aandar ngayon tong ating timer 2. At pag naandar at na-reach na yung time niya, i-open niya ngayon tong ating magnetic contactor 2. So, mawawala na tong holding contact niya. Babalik ulit ito sa pagka-open. So, automatic din na mare-reset itong ating timer 2. So, ganun lang po yung kanyang setup. Tapos, syempre, yung ating, ano lang naman to, red indicator sa ating stop para sa ating M1 and M2. Yan, naka-auxiliary contact lang naman yan. Pwede naman yung mga numbers naman is, yan, di lang natin nalagyan ng numbers. Pero, once na sa actual na kasi is, madali na lang din ito. Basta, alam nyo lang yung mga auxiliary contact na normally open and normally close. Tapos, syempre, yung overload relay, itong orange strip natin na dito natin kinabit. So, yan siya. So, ganun lang po kasimple yung ating pag-analyze sa ating diagram para sa ganitong sequence. So, iba-iba po yan. Depende po sa magiging exam ng inyong o assessment o sa actual sa paaralan. So, muli po, maraming salamat sa panonood.